Hi everyone, welcome to the Richard Bautista Show, where my goal is to lead you to have a right mindset so you can achieve the success in your life. For tonight, meron tayong very special guest. Isa to sa mga leading at napakagaling when it comes to cellphone repair shop, lalong-lalo na sa mga Apple products. Sila ang isa sa mga dinadayo talaga ng kahit ang lalayo pang lugar. Kung makikita natin sa social media nila, lagi sila nagpo-post ng mga customers nila. At talaga nga namang nanggagaling pa sa San Jose del Monte, sa mga Norsagaray, at malalayo pang lugar. So without further ado, kilalanin natin ang mind behind the Apple Tech, Sir John Razote. Alright guys, hello. So my name is John Razote and I'm the owner of Apple Tech Cellphone Repair Services. Maraming salamat kasi nakaka-overwhelm na may interview ng isang Richard Bautista na. Ayun, yun lang. Una-una po sir, thank you very much po sa pagpapaulak po sa akin na ma-share niyo po yung story behind the Apple Tech and yung mga kasama. Yes, yo na mga dyan, sir! Yun, nandyan sila. Okay, so Sir John, can you share with us the story behind the Apple Tech? Kung paano po nagsimula ang Apple Tech? Ang haba talaga ng story nito eh. So sa lahat ng mga viewers natin, you can get a popcorn and some snacks to eat kung papanoorin niyo yung podcast na to. Kidding aside, way back 2014, I just started it nung estudyante pa lang ako. So, may totoong storya talaga behind this. And sa katotohanan ng buhay, ang Apple Tech Cellphone Repair Services po is nag-start yan kasi nga medyo may pinagdadaanan ng inyong lingkod. So yun talaga yun. May pinagdaanan ako and broken-hearted. So yun yung talagang totoong istorya ng Apple Tech Cellphone Repair Services kung paano siya nag-start. Nasa harap ako ng computer ko, I just started creating a page named Apple Tech. So ang gusto kong pangalan talaga is Apple Tech. Kaso, naisip ko, sabi ko baka mamay ma-flag down ako ni Apple. Kaya ang ginawa ko, Tagalog na lang. So, the time lumipas, talagang tumagal siya and naging effective naman yung ginawa ko. Kumbaga, sabi ko, kaya ko ba talaga mag-repair ng phone? Ano ba talaga yung pwede kong gawing negosyo? Kumbaga, ang unang-unang pumasok sa sarili ko is yun nga, yung course ko. Kasi Comtech ako. Comtech. So, meron kaming subject ng phone repair and yun yung napili kong pasukin na gawin kasi alam ko na kikita ako dito kasi iba yung mindset ko talaga. Hanggang sa nangyari nung nag-start na siya and it grows. Natutunan ko mag-Facebook marketing hanggang sa lumago yung Apple Tech. Then, heads up ko lang din kayo, nag-corporate din ako once. And it is the first and last job. Yung nasa isang courier company. So the largest courier company here in the Philippines. So yun yung aking napasukan. Then 1 month lang ako doon. Tapos rendered pa yung 1 month kaya 2 months. 2 months. So ganun, talagang yung puso ko talaga nasa pag-aano talaga siya, nasa pagninegosyo talaga eh. Kumbaga yung parents ko, family ko, talagang pinipursue ako to enter corporate world. Kumbaga mag-apply ako ng work. I try it pero wala eh. Hindi talaga naging effective. So, yun. Kaya nagsimula tong Apple Tech. Nasa puso niyo po talaga yung pagnenegosyo. Yeah, nasa puso ko talaga yung pagnenegosyo. Way back elementary pa lang ako. Kung alam niyo yun guys, nagbebenta ako ng snacks every recess. Kasi may grocery malapit sa amin. Bumibili ako, tapos ibebenta ko sa kanila. And the side hustle of it, I have a PSP and Game Boy. Pinaparentahan ko yun. And I have notebook, may oras yun. So, kaya nasanay ako ng talagang pure kung negosyo talaga, sige, negosyo tayo. So, nung nagsisimula talaga nung nabubuhay pa, nung bata pa lang ako is ganun na. Yung isang kababata ko dito ng kasama ko, dito ngayon sa shop, ang ginagawa ko pa nun dati, hindi pa kami, nag-aaral na ba ako nun? Hindi ko pa sure kung nag-aaral na ako nun. Pati yung mga laruan ko, pinaparentahan ko, or binibenta ko siya. Kasi I just wanted to earn money. Wow. Ganun. So talaga pong galing nagpaparenta po kayo ng PSP. Nagpaparenta, ganun. Ganun yung ginagawa ko before. Per hour po. Per hour.
So, pwede po nating balikan yung mga estudyante days niyo po, mga college days. College days, yes. Sino po si Sir John nung college days? Nako. niya? College days, sobrang kulit, sobrang pilyo. Ako ang sabi nga sa akin ng classmate ko nung high school yon, nung naging schoolmate ko sa Bulacan State University. Yeah, Bulacan State University. Ang tawag niya sa akin dun security guard. Security guard. Kasi day ko pa yung security guard eh. From main gate, nakikita pa rin niya ako kahit nasa Spratly na. Kasi wala eh. Ang datingan natin nun, chick boy, tas makulit. Ganun datingan natin. Talagang umiikot ako sa lahat ng colleges. Well, I just wanted to gather friends. I just wanted to know more things about Bulacan State University. Kumbaga, talagang iniikot ko talaga siya. Kasi gusto kong magkaroon ng tropa, mas maraming connections. And I think magagamit ko siya in the near future. Which is, yes, nagagamit ko talaga. Gamit niyo po. Ganun. So, extrovert po kayo? Hindi ko, Yung parang gusto niyo po sa mga tao? actually, hindi ko talaga alam, pero ang usapan namin ng mga friends ko pag yan nga yung with regards sa extrovert and introvert, siguro sa akin, kakaiba eh. Daig pa yung extrovert, kung may other level, parang baka ako yun eh. Super extrovert. Oh, super na eh, ganun. Ganun extrovert. Okay. Ganun. So, kasi po, di ba, one time po kasi, and hindi pala one time, maraming beses po kami nagpagawa po dito sa Apple. Yes. So, after po nun, sobrang sinubaybayan ko na talaga yung page nyo po. Salamat. And then, yun, ang dami po nakikita ng mga, lalo na po dati, pictures pa lang po eh. Yung Yeah. po may mga pupunta po dito. And then, eventually, nag-reels na po kayo. Yes. So, pa-video na po yung yung mismong ginagawa niyo po. So, ano po yung mga sa tingin niyo po, ano po yung mga iba pang marketing strategy niyo para maka-acquire ng new customers? Ano pa yung marketing strategy? Super dami kasi. You just need to focus dun sa trend. Kung alam niyo yung kung alam niyo yung kung alam niyo kung paano tumatakbo yung social media, ang mangyayari kasi diyan is kailangan mong sabayan. Kasi pag hindi mo sinabayan yung social media, ikaw mismo and yung negosyo mo pwede bumagsak. Kasi hindi mo siya sinasabayan. Pero unless na lang, kung Jollibee ka na or kung McDo ka na, super lalaking companies na yan. So, it depends yan, ibang situation na yan. Pero kung startup business ka pa lang, kami I can say na startup business pa lang yung Apple Tech kahit 9 years na kami in the industry. 2014, di ba? 2014 I started it na nag-aaral pa lang ako. College pa lang ako, ito yung nagpa-aral sa akin. Talagang kailangan lahat ng pakulo kailangan mong gawin. Kasi hindi pa pwede na okay lang yan, nagbabayad ako sa Facebook, almost magkano na binabayad ko sa Facebook kung alam nating lahat yan. I share it on my personal account na I almost I spend 500,000 pesos on Facebook ads. Yeah, on Facebook ads. So, ganun ako ka-eager na talagang mag-ads, mag-post, gumawa ng pakulo. Kasi super hirap kumuha ng customers. There's a lot of cellphone repair shops that do reels and do content na ng pagre-repair. Pero ano yung kaibahan mo sa kanila? Always make a difference sa lahat ng mga competitors mo. Kasi hindi healthy eh. Hindi healthy kung aasa ka lang sa isang sagwan. Dapat kung kaya mong bumili ka ng motor para umandar yung bangka. Kasi hindi araw-araw isa yung algorithm. Hindi araw-araw magugustuhan ng tao yung ginagawa mo. You make difference. Kasi yung pagbabago na yun, yung difference na yun, doon ka manonotice ng mga tao. Then kapag na-notice ka ng tao, pupuntahan ka ng tao. Kasi they just wanted to have a hint kung ano nga ba yung kakaiba dito sa store na to or sa isang negosyo na. Ganun siya. At isa po sa mga pakulo niyo is Itong wheel. So, itong wheel na to by December, bubuksan natin yan. You can win a brand new phone, 50% discount, or accessories. And also, we will put a parang tiyangge dyan sa labas. And you can buy some stuffs below 100 to 150 pesos. Marami kaming gagawin paulo this December. Parang gagawin namin tiyangge. Tiyangge yung gagawin namin dyan. So, wala eh. Kailangan namin mag-adapt ng Kailangan namin mag-adapt kahit sabihin na natin na yung medyo mababang tingnan or magandang market.
parang formal, super formal ng Apple, tapos bigla kang lalabas. Hindi. We just cater all. Kasi ayaw namin makita na kami dahil Apple Tech mahal yan. Apple Tech yan, social yan. No. Apple Tech is a one-stop shop wherein you can bring your old phone or your hindi high-end na phone para ipagawa. So, it is okay lang. Kasi kami, lahat ng pwedeng pagkakakitaan natin yan. Ganun yung mindset. Speaking of lahat po pagkakakitaan, kasi nga parang napansin ko po ang dami niyo pong mga side businesses eh. So ano po yung bukod po sa pag-repair ng cellphone, ano po yung mga source of income po ng Apple? Source of income, nag-Gcash. May money transfer yan. Then, I have yung binubuo na, meron tayong binubuo na isang inuman, nightclub. So, parang party. So, hindi pa na, niluluto pa lang natin yan, pero sana hindi ma-jinx. Pero hindi naman ma-jinx yun kasi okay na, bumibili na ng mga gamit yung mga friends natin. So, I will be handling the marketing dun sa... Bagay po sa inyo. So, yun yung gagawin ko dun. Yun yung aking ambag dun sa mga friends ko. Yun. So, soon, sana bisitahin nyo kami sa Baliwag, Bulacan lang yan. Baliwag, Bulacan. Ano po pangalan ng store ko? Pwede na po ba masabi? Sabihin ko yan soon. Ayan. Soon. Sabihin natin yan. Okay. So, paano pagawa po sa inyo? How do you keep yung long-term relationship niyo po after service dun sa mga customers? Depende kasi yan sa customer kasi minsan kasi may mga customer na talagang kahit i-communicate ko sila, wala. Hindi na. Meron talagang ganun eh. Pero sa akin yung connection to sa clients is since meron akong mga database ng mga nila, may mga database ako ng mga numbers nila. I just texted them kung may mga promotions kami, nagpo-post din kami sa page, and lahat ng mga naka-follows or yung mga nagla-like. So, pwede kasi sa Facebook yun. Pwede mo silang senda ng promotions, pwede mo silang senda ng discounts. So, naman, sa lahat ng mga clients naman namin na repeat clients, we give them discount. Yun, hindi mawawala sa amin yun. Kasi gusto lang namin ibalik yung tiwalang binigay ng mga customers namin sa amin. Ganun. And isa po sa patunay. Salamat. Na madalas ko talaga magbigay po ng discount. Yes. Si Sir John. Kung pagawa kami person. Yes. Kasi, kung generous yung isang company, ibe-bless talaga ng ibe-bless yan. So, mas naniniwala ako na kapag nagbigay ka, mas bibigyan ka. Ganun kasi. Opo. Sa usapan naman po, mga kasama po natin sa business. Paano niyo po, nagsimula po ba kayo na kayo po muna? And then, or magkakasama na po talaga? And pwede ko naman kwento yan isa-isa. So, yung isang marketing head, yung pinaka-technical natin, friend ko na talaga siya way back, and meron siyang repair store before. So, nagre-repair na talaga siya ng phone. Kaso, medyo nagkaroon lang siya ng problem, kaya ang nangyari, naghanap siya ng pwedeng pasukan. So, sige, kinausap ko siya. Nag-start kami nun, so maybe 2019 or 2018 yun. Nag-start kami na sumugal talaga magkaroon ng physical store and bumuo talaga ng isang store. So, nag-start siya sa salary na 300 pesos and eto na kami ngayon. And yung dalawa, yan, talagang kinailangan na namin ng manpower. Kaya, yun, kinausap ko yung mga friends ko, come here to my place, usap tayo, tulungan tayo. So, yun. Then, the rest is history na. So, sumugal, katulad po kanina, ang galing kasi parang nasa puso niya na po talaga yung 100, pag may gusto po kayo, binibigay niyo 100. Yeah. Kung kaya ng 300%, gagawin talaga natin yun eh. Even if sa lahat ng mga clients na nagpupunta dito, kung niisip nila, nakala nila na dinidisregard namin yung mga phones nila or ayaw na namin gawin yung mga phones nila. Kasi kapag nakita namin na hindi na okay yung value, sinasabi namin na hindi na namin gagawin. Pero hanggat maaaring kaya siyang gawin at worth it pa rin sa talagang gagawin namin yan. Yung effort natin, kung 500% bibigay natin. Kasi alam naman natin, kaya nagpapagawa yung mga customers. Kasi they don't need the phone itself. They need the memories. They need the value of the phone who give it to them. Kasi ganun yun eh. Hindi naman dahil nagpaparepair sila na ng cellphone dahil wala lang, gusto lang na makatipid. But the main reason is may sentimental value yung isang gamit. Kaya hindi nila ma-dispose basta-basta.
So yun, ganun ako tumingin sa lahat ng mga clients ko. Kasi hindi naman talaga lahat yan para makatipid lang. Kasi ang alam nila kaya may repair shop para makatipid, para hindi dalhin sa mga service centers. Pero para sa akin hindi. Dahil yun sa sentimental value. Speaking po of sentimental value, syempre po, sa puso nyo may sentimental value na po ang ating mga kasama. Yes. Pwede po ba natin sila mapakita? Oo. Oy, tumayo muna kayo dito. Tara dito. Magpakita kayo. Magpakita muna kayo dyan. Andito sila. Pwede po ba natin mga pangalan po natin and pakilala po tayo sa ating mga audience. Ako nga pala si Sir Mark, head tech ng Apple Tech. Sana Faisal. Ryan. Yan. Thank you po, sir. So, ano katagal na po yung relationship? Paano nyo po binibuild yung relationship nyo? Or paano nyo po nagkakaroon ng, let's say, pagkakaiba po? Kasi po, iba po ang kaibigan at iba po. Sa akin, ang sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko binabalance yun eh. Wala talaga akong specific na kung paano ko siya binalance. Ang alam ko lang kasi, kapag nagalit ako, yun yan. Nagagalit din ako kasi kahit friends ko sila, kahit talagang dikit kaming tropa, hindi nawawala kasi, number one, high blood talaga ako. Kaya normal naman magalit, pero hindi naman totally araw-araw ako nagagalit. Nagagalit ako kasi, syempre, ako din yung, syempre sinisisi ko rin yung sarili ko. Kasi nga, sa sobrang dami kong iniisip, nakakargo ko na lahat, na dapat ibigay ko naman din sa kanila. And at the same time, syempre, normal naman yun, normal naman. Kumbaga, hinahandle ko na lang siya na right after ko magalit, kausapin ko na lang sila na ganto yung tama niyong gawin, and paalalahanan niyo lang ako. So, they guide me, and ginaguide ko din sila. So, balikan lang din. Kasi, walang matatapos sa trabaho kung puro galit lang. Walang magiging magandang trabaho kung puro away lang yung mangyayari or hindi magandang pagkakaintindihan. The best thing to do is to solve the problem, hindi dagdagan yung problema. Kasi ang hirap sa atin, ang nangyayari porket nagkamali yung isang tao, sasabihin na natin na tanga ka, bobo ka. Yes, pwede mong sabihin yun, pero at the end of the day, you can tell them how to do it in good way or how to fix it. Kasi hindi naman matatapos na magkamali ang tao. Kaya nga tayo natututo kasi nagkakamali tayo. And never tayong matututo kung hindi tayo nagkakamali. So kung lagi tayong perfect, walang mangyayari sa buhay natin. Lagi lang tayong perfect, sana maganda yung buhay natin. Kung maganda yung buhay natin ngayon, ibig sabihin may tama tayong nagagawa at may mali tayong nagagawa. Yun, ganun. So, speaking, sir, of nasabi niyo po kanina, pagkakamali, and mga, parang magiging maganda yung buhay mo dahil sumugal ka, dahil sa mga failures na isinugal mo. Sa pagbe-business niyo po dito po sa Apple, ano po sa tingin niyo yung parang naging biggest challenge niyo po and biggest sugal sa pag-run po ng Apple? Biggest na sugal? Ang dami talaga eh. Literal na sugal kasi nagsugal ako before eh. Pero hindi pa nag-start yung Apple Tech halos nun. Kaya buti natuto ako dun. Nung nag-start kasi yung Apple Tech, I have a parang black market. So, wherein I can put a unlimited internet on your SIM. Okay lang malaman to ng mga telcos kasi wala naman grounds. At saka bug lang to eh. So, hindi kami actually hackers. So, it is a bug which merong mga websites lang na nagtuturo. So, ina-apply namin yun and pinagkakakitaan namin. So, Steam Wallets, Dota, yun yung may mga load doon. So, nakaka-earn kami ron and we can get it for almost 20% lang. Tapos, bebenta namin ng 100%. So, may net profit kami na 80%. So ganun kabilis yung pera. So, kaya yun, before akong magkaroon ng itong negosyo na to, sobra akong nalulong din sa sugal. And marami akong kung saan ka pwedeng nalulong na tayo. Pero sa early stage lang naman. Early stage. Kumbaga, ang pinakasugal ko na lang dito sa Apple Tech kasi yung bili ako ng gamit. Puro bagong tools. Kasi gusto ko malaman kung paano siya ginagamit. Puro ganun lang yung ginagawa ko sugal. Yeah. So, yun po, nasabi niyo po na bumibili po kayo ng bagong tools. Ano po sa tingin niyo yung parang pinaka-biggest purchase
Meron ba? Hindi ko alam eh. Parang wala akong ano eh. Wala akong maisip kung ano ba ang biggest tool. 25K, mga ganun. Paano nyo po ano yun? Paano nyo po parang naiisip nyo po na mga ROI agad yung isang or yung isang piece po of If you're the first to purchase it, yun. Let's say, I am the first who bypass, and di ko lang sure kung ako nga talaga, ay Apple Watch here in the Philippines. Series 1, 2, 3. So, nakita ko yun sa China, nag-ads yung isang supplier ko na Chinese, na sabi ko, I just need that. Order mo ako. Then, yun. Meron akong customers na mga dumadayo talaga sila. Kasi nga, ako yung una. So, ang ROI ko naman agad yun, mabilis lang. Kasi nga, ako yung una. So, you need to be the first. Yun lang naman yung logic dun. You need to be the first. Kung sakali, parang ganito lang yan. Magtayo ka ng subdivision, ikaw din yung maglagay ng tubigan dun, 100% sa'yo bibili lahat. Monopoly. Parang same lang din. Parang ganun lang din yung mangyayari. So, same thing with this. Ako lang yung halos nagawaan dito na talaga nag-e-effort. So, monopoly. Kinuha ko talaga lahat. Even if there's a cellphone repair shops near in my location, kapag nakita nilang okay yung service mo and okay yung store mo, so mas pupunta sila sa alam nilang magagawa yung mga devices nila. Ganun. Ang galing na so, monopolize and you are the first. Puro ganun. Ganun yung mindset. Puro ka first. Paano nyo po siya na-research? Like, random lang po ba siya? Or you're putting effort po talaga to find something? Research talaga. Deep research. Most of the entrepreneurs and mga business persons, hindi naman natutulog talaga yan. Hindi naman talaga sila natutulog. Yung panaginip nila, wala na nga atang panaginip yung mga negosyante. Kasi ako, ang tulog ko na siguro, laging akong puyat. Which is hindi naman maganda sa health talaga yan. Pero, ang hirap matulog kapag ang dami mong iniisip. Lalo na, ang pinakamahirap dyan kapag ka nag-profit ng maganda yung negosyante. Hindi niya alam kung anong gagawin sa pera niya. Kasi, kapag may dugo kang sugarol, ang mangyayari lang sa iyo nun. Kapag may dugo kang sugarol, at tinegosyo ka na, nag-quit ka na dun sa ganung buhay, yung perang hawak mo ngayon, iisipin mo kung ano yung bibili mong gamit na pwede kang kumita ng sure. Kung kumita ka ng 50%, pwede. Pero mas gusto mo 100%, it's better. Kasi ako naniniwala na kaya kong magbenta ng kahit anong bagay. Kaya kong ibenta yung serbisyo ko kahit kanino. Kaya kong ibenta lahat ng accessories na meron ako. Ganoon kasi. Kasi kung hindi ka naniniwala na hindi mo siya kayang ibenta, hindi ka naniniwala na hindi mo siya kayang gawin, so ina-attract mo na hindi mo talaga siya kaya. So, the best thing to do is to attract na kaya mo. Ganun lang naman talaga tumatak. The best thing to, I quote natin, the best thing to do is i-attract mo na kaya mo yung something. Yeah. Law of attraction, marami naman naniniwala dyan. Pero sa akin kasi, ang mas paniniwala ko when it comes to law of attraction, dapat may kasamang gawa, may kasamang galaw, may kasamang puso. Tsaka, kilos. Diba? Galaw, kilos. Kailangan, hindi naman pwedeng maging, maging, i-attract mo lang lahat na bukas magkakaroon ako ng maraming sales, as mamaya matutulog ka lang. So, hindi siya mag-work ng ganun. Walang swerte ng ganun. Unless na lang, pumaya ka na lang sa loto, tapos tulog ka ulit. Yun, pwede naman siguro yun. Bilang isang successful entrepreneur at nagpapatakbo ng Apple Tech, ano po yung mga ma-advise nyo sa mga nagsisimula ng negosyo na gusto magsimula ng negosyo? Huwag niyong isipin, kikita kayo agad. Yun yung number one. Lahat kasi ng mga nag-i-start dyan na ang kala nila kapag nagnegosyo sila, let's say, kunyari, I have 300,000 pesos. Pag nilabas ko to, kikita na ako agad ng 1,000,000. Makakabili na ako agad ng sports car. Hindi. Sorry to say, mga kaibigan, hindi ganun magnegosyo. Kapag nagnegosyo ka, dapat ready kang mag-fail, ready kang malugi. Pero kasi yung Apple Tech itself, nung nag-start ako, hindi naman agad nalugi yan eh. So, ang pinaka ma-feed ko sa lahat ng mga nag-i-start is habaan nyo yung PC nyo and habaan nyo yung inyong pasensya sa lahat ng bagay. Sa kita, sa pagmamanage ng mga tao. Ano po yung mga inspirasyon nyo? Kanyari po,
nanghihina na po kayo as a person, as isang business owner, ano po yung nagda-drive na motivation sa inyo na binabalik-balikan niyo para hindi sumuko? Binabalik-balikan ko dun yung naaalala ko yung mga araw na nakamotor ako, nakabilad ako sa init, nagje-jeep ako, nanghihiram ako ng sasakyan para makapunta dun sa mga customer. Andyan yung basang-basa ako sa ulan kasi wala akong masakyang bus. Pauwi ako ng Bulacan, nabasa yung mga parts na binili ko. Yun yung mga naaalala ko dati na sobrang hirap. Lakad, ulan, araw na dinadaanan ko. Yung tipong naubos ko pala lahat ng pera ko na dala. Tapos meron na lang pala akong pamasahe. Sobrang gutom na ako. Sabi ko, bawi na lang ako sa bahay. Doon na lang ako kakain. Kasi wala, hindi ko na kaya eh. Dahil gusto kong bilhin lahat kasi alam ko may ibebenta ko siya right after. Bawi na lang ako sa bahay. Tapos pagdating ko ng bahay, nakita ko may itlog lang, ganun. Yung kumbaga talagang, mahirap talaga yung bagay na dinaanan ko before. Kung babalikan ko, super ako nalulungkot. Which is, ayoko nang bumalik doon. Pero hindi naman kami yung tipong super hirap namin. Ako kasi yung tipo ng tao kasi na ayoko nang umasa sa parents ko. Ang mas gusto ko nang ako na lang yung bubuhay sa sarili ko kasi alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung gusto kong marating. Kaya nga, pinursu ko siya na gawin eh. Kaya nga ako nag-resign sa trabaho kasi mas gusto ko siyang gawin. And ito na siya ngayon. And I'm so happy kasi bilhin na ako ng sarili kong bahay. Meron na ako sariling sasakyan, which is pangalawa na. I'm happy na lahat pala ng pinagpagura natin, nagkakaroon pala talaga to ng resulta. Ganun. So, determination lang talaga na gawin mo yung isang bagay na seeking consistency. Maraming nagsasabi yan. Hindi ko alam yung meaning nun, pero ginagawa ko lang siya. Kasi kapag yung isang bagay ginawa mo ng paulit-ulit, ewan ko na lang kapag hindi mo na perfect yan. Kaya nga yung piloto tinitingnan yan dahil sa watch hours. Hindi siya tinitingnan niya sa flight hours. Hindi yan binibilang dahil, nakailang lipad ka ng 3, hindi. So may hours yan. So depende pa rin yan sa experience mo. Ganun. Depende yan sa experience mo kung ilang beses ka nagkamali or ilang beses ka naging tama. So no matter what, negative or positive, same thing. Ano po yung mga bagay or thing na pinuput nyo po in consistency para maging, yung nga po, sickening consistency? Ano po yung consistency na ginagawa nyo? Consistent ako na humanap ng clients everyday. Consistent ako na mag-focus sa business ko. Kasi yun yung nangyayari. Kasi kapag na-defocus ka, syempre kasama naman yung family mo na ron eh. Family mo na focus ka naman sa family mo. Pero side natin sa negosyo. Habang malakas tayo, nag-focus ako syempre sa sarili ko at sa business ko. So ganun ko siya pinapatakbo. Focus ako, ano ba yung mali? Ano yung pwedeng idagdag? Ano yung pwede natin gawin? Kasi kung ang iisipin natin, ano yung kikitain ko bukas? Magkano yung kikitain ko bukas? Patay ka na agad. Kinukuha mo na agad yung sagot, wala ka pa nga solusyon eh. Yun ang hirap kasi sa ating mga tao. Ang nangyayari kasi sa atin, binibilang na natin yung makukuha natin. Ayun ang pinakamahirap eh. Bibilangin na natin, kukunin na natin. Wow, magpapasko na. Ibe-bless na ako ni Lord. Ano kaya yung ibibigay niya sa akin? Which is wrong. Ano kaya yung ibibigay sa akin based sa ginawa ko? Diba? Kasi ganun eh. Ganun yun eh. Kung buong araw nakahilata ka, congratulations. Nakahilata ka lang. Walang mangyayari. Pero kung nakahilata ka, na kagaya ko, ginagawa ko paggabi, nagte-trade, nag-ads, makasagot sa customer, congratulations. Kinabukasan ng umaga, kahit wag gumising muna, pahinga ka muna. Okay lang. Focus. Tapos na nagawa mo na buong araw eh. Buong umaga ka namang matulog. So, ganun. Ganun siya. So, sa skills po nyo na, kasi
pag po sa mga business, ang dami nyo po dapat skills na hawakan, na pag-aralan. Paano nyo po ina-assess na, ay, ito dapat muna yung pagpukusan kong skills. And then yung iba, i-delegate ko. Ano po sa tingin nyo yung pinaka-biggest skill na inaral nyo po talaga in order po na mapatakbo po ang Apple Pay? Simply leverage. Yun na lang talaga yung inaral ko. Inaral ko kung paano mag-leverage. Sabi niya kung paano ko i-delegate yung mga gagawin ko. Natutunan ko lang yon nung nag-network ako before. Kasi nasa network marketing ako before. Yeah, hour. So, nung nag-network ako, doon ko lang na-realize na hindi pala dapat ikaw mag-cater lahat para makatipid ka. It is wrong na ang gagawin mo lahat para makatipid. Hindi ka makakatipid. Magkakasakit ka, may stress ka, may hirapan ka, babagsak negosyo mo. Pag nagbayad ka, nakatipid ka sa oras mo, makakalabas ka pa na kasama mo, pamilya mo. 'Di ba? Ganun siya. So, ang inisip ko noon is kung paano ko ituturo sa kanila. Yun na lang yung isa pang ginawa ko sa side. Mag-aral ako mag-ads, sila magre-reply na dapat nagre-reply, which is hindi na. Tinapos ko na yun. Yung sa repair, strategy, kung paano kakausapin si client, kung paano i-cater si client, binigay ko sa kanila. So, technically, binigay ko yung negosyo sa kanila nang walang maiiwan sa akin. Pero syempre, ano pa rin may iba pa rin mixtures na sabi nila, huwag mong ibigay lahat, baka mamaya lokohin ka or what. Hindi. Meron talagang mixture yan na talagang ikaw lang yung makakagawa. May ganun. Kaya kahit ibigay mo kahit kanino lahat yung secret recipe, same thing. Bigay mo yung recipe kung paano lutuin yung kung paano itimpla yung inasal. Hindi nyo naman alam kung paano lutuin Yun lang hindi pwedeng ituro. Same thing with repair. Pwede mong ituro lahat. Pwede mong ibigay lahat ng fundamentals ng pagtatayo ng cellphone repair. Pero yung back ends of it, mahirap. Ganun. Isa po yun sa mga biggest thing po, yung parang trust po sa ating mga kasama, mga partners, mga co-founders kumbaga sa business. Paano nyo po kinikip yung trust na, how do you foster po yung trust po sa mga co-founders? Sa akin, wala naman akong pakialam kung walis sila or andyan sila. Ang goal ko kasi sa Apple Tech is to be the biggest phone repair in the Philippines. And kung sino yung kasama ko, kung sino yung nandito, congratulations kasi kayo yung kasama ko sa pag-angat. What if in the next 5 years, tigi-isa na pala kaming shop? So kung ano yung ginagawa ko ngayon, kung ini-interview ako ngayon, in the next 5 years, baka sila na ini-interview dito. Kasi ini-explain na lang nila kung paano sila naging successful. Araw-araw nagdodota kami. So yan yung team building namin kasi araw-araw kami nagti-team building. So ganun yung logic. Which is totoo yan Totoo yan. Ganun ginagawa namin. Paano nabibuild yung connections namin? Nagdodota kami. Yeah. Every day. While working. Kasi, yan yung stress reliever namin. Yan yung pinaka-nare-relax namin na part ng buhay namin. Kasi I just wanted to have a relaxed environment kapag nasa store. Ayokong isipin na pagka papasok na naman sa Apple. Nakakatamad. Hindi ako pinagla-lunch din. Alas 3 na, hindi pa ako nagla-lunch. Sila lang yung mga kasama ko. Sila lang yung mga makikita nyo na tao na kahit alas 3 na, nakangiti yan. Kasi ang daming customer di ba? Kasi ganun ko sila binil. Yung tipong ultimo gutom na lang Hindi nila maramdaman. Nasa shop kami. Kasi ang saya ng ginagawa mo. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, yung oras, makakalimutan mo yan. Which is, kapag nasa Apple Tech ka, dito ka nag-work, yung oras, hindi mo mapapansin yan. Hindi mo na nalalaman, pumasok ako ng, yung isa dyan, pumapasok ng alas 8 ng umaga, alas 7, tapos mga bandang tanghali, matutulog siya, nakaantok na. Tapos yung isa late pa. Pero wala, ini-enjoy namin yung buhay. Kasi habang malakas tayo, enjoy natin. Hanapan natin ang butas kung paano tayo magiging jackpot. Yun yung isa sa pinakamagandang gagawin natin. Hintayin natin yung big break natin. Even if malaki na yung Apple Tech, okay na yung Apple Tech, there's a big jackpot there na makikilala ka ng mga tao, sa'yo na pupunta ng repair.
ako, mindset ko talaga dito, gusto ko talaga magkaroon kami ng isa-isang shop. Yung tipong hindi na kami magkikita. It's or either magkikita man kami, siguro every night na lang, kasi mag-meeting na lang kami. Kamusta yung sales? Ano nangyari? Ganun. Gusto ko baliktarin yung mangyayari na kung ako kumikita ako ng ganito, let's say kunyari 70-30 or 50-50, baliktarin ko game. Ako yung 30, sila yung 7. Kasi generous ako sa customer. Siyempre, generous din tayo sa ano. Kasi yun nga, kasi sobrang dami kong ginagastos as of the moment. Talagang nangyayari talagang break-even. Halos ako, break-even talaga. Pambayad ng store, pambayad ng bills ng store, halos nagiging break-even. Kasi yung pera ko na-stop. Dahil nga, meron akong pinapagawang bahay and other businesses. So, gano'n lang. Sugal ka lang. Taya ka lang ng taya sa lahat ng pwede mong tayahan. Kasi darating yung panahon, pag tumama yun, pahinga ka na lang. Pahinga ka na lang. Ang galing po na parang yung goal nyo po is hindi lang para sa sarili nyo. Yes. Goal nyo po is baka sama rin po sila Sir Jepo, sila Sir Ryan. Ryan. Ang galing, no? So, ano po is, next question po natin is nasabi niyo po kanina na marami po kayong business and other business. Yes. Bukod po sa Apple Tech and po sa bago niyo po niluluto Ayan. na shop na parang gimikat, kumbaga bar. At may mga other businesses pa po ba kayo? Wala. Nagte-trade lang ako tuwing gabi, ganyan. Yun yung mga ginagawa ko. Yung unlocking kasi same lang din yung open line. So hindi ko na siya pwedeng i-other business kasi pwede naman din sa related sa phone repair yun. Car rental, niluluto ko na din. Magkakaroon tayo ng airport, yung susundo sa airport, yan, yung mga ganyan. So yung mga pasabay, tapos joiners, yan, marami pa ako niluluto na pwedeng pagkaka-negosyoan. Actually, heads up ko lang din kayo, dalawa na lang kami talaga dito sa store. Kasi itong dalawa na to, I respected them. Kasi na-hire sila sa isang 5-star hotel. Yan. Unrelated talaga, super unrelated yung ginagawa. So, hindi taga-related yung trabaho nila dito sa store. Pero, kahit nakapikit yung dalawa na yan, kaya nilang trabahuin yung galaw dito sa shop. So, yun. Bali, ang kalaban ko ngayon is yung 5-star hotel, tapos yung Apple Tech. Kung saan sila papasok. Ganon. Pero, they love them. They love me. Kaya, nandito pa rin sila. And wala akong pake kung papasok sila doon. Wala akong problema ron. Kasi, ang sa akin, gusto ko tulungan. Ano kung itong dalawa na to, maging mga chef to, magiging yumaman to, di tutulungan nila. Diba, ganun. Hindi, sa akin, walang problema sa akin kung ano yung gusto mong galaw. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Ang sa akin kasi, nandito kayo kasi tutulungan nyo ako. And tutulungan ko din kayo. Ayoko yung nangyayari kasi dahil tao ko kayo or what, hindi. Parang ang sakit nun kung balik natin sitwasyon, tao nyo lang ako. No. Ako kayo, sige, pwede natin terms lang yun, pero I don't treat you like your slaves lang. I treat you as an investor, I treat you as a friend, I will treat you as lahat. Kung anong gusto nyong pantrato, gusto nyo sa amin. Pag maglolokohan tayo, walang kaso sa akin. Kasi, para maging healthy and masarap magtrabaho pag gagawin. Hindi ka malulungkot, hindi ka manlalata na pumasok. Ganun. Speaking po sa mga healthy environment, sa mga skills po, may mga ina-attenan po ba kayo na parang to grow yung kaalaman po, hindi lang po nyo, kasama po ang ating mga co-founders po? Yeah. Pwede po ba malaman if... hindi ko alam yung hindi ako tandaan yung mga title pero nag-attend ako ng mga webinars, mga kay Chingitan before. Ayan, Chingitan, kumbaga, basa-basa, nood-nood, Gary Vaynerchuk, ngayon. Yeah, yun yung mga favorite na panoorin ko. Kaso yun nga lang, si Gary Vaynerchuk, pagka nanonood ako, pinapakita ng asawa ko puro mura Hindi, wala tayong magagawa doon. Pero, yun, sa mga nag-startup, yun yung palang gusto kong sabihin sa inyo. Kung magsisimula kayo ng negosyo, huwag kayong mag-start ng puro pera-pera lang yung usapan, kung yung negosyo, puro yung puhunan. Huwag nyo isipin yung puhunan, knowledge. Invest kayo sa lahat ng knowledge. Umattend kayo ng seminar. Dati, ayoko ng seminar. Walang kwenta yan Magsasalita yung speaker, tapos wala namang kwenta yung sinasabi. Yayaman daw ako. Ganito lang daw yung gagawin ko. Let's separate yung network side. Nagsalita si Francis Kong.
Francis Kong. Nagpunta ng BSU, punta din ako dun eh. Libre. Ako sa BSS. Alam ko, nagpunta siya sa BSU. Kung ako nagkakamali nagpunta kasi ko eh. So, kung nagpunta siya, tama, nagpunta nga. So, kapag gano'n, pag may mga free talks, nunod ako. Sa gilid lang ako. Kasi libre. Dati kapag may mga seminar na gano'n, ayokong pumunta. Sayang pera ko dyan. Pero ngayon, pag may nag-o-open ng mga seminars and mga talks na talagang magagaling yung mga, pupunta ako dyan. Kasi gusto kong ma-charge, gusto kong ma-energize, gusto kong mas matuto. Kasi wala tayong alam lagi. Kahit lahat ng bagay na yan, kahit natutunan ko yan, alamin ko pa rin yan. Kasi ang buhay ng tao, forever learning yan. Dapat hindi ka na nag-i-stop matuto. Dahil kapag nag-stop kang matuto, ikaw na may problema doon. Dahil kapag hindi ka nag-aral, ikaw din yung maiiwan. Kung sasabihin nila dyan, ako nga, may diploma. Ito, walang diploma, pero mas umangat ako sa'yo. Wala akong pakialam doon. Basta kami, nabubuhay kami ng masaya. Basta kami, nagagawa namin yung gusto namin. Same thing, may sports car ako, wala akong sports car. Ang importante, sa sports car, 2 lang. Sa sakyan ko, 7 pa yung pwede kong isakay. So, yung value itself ganun na lang titingnan. So, mas maganda pa rin syempre nakapag-aral. Mas marami tayong matututunan. And kapag nakapag-aral ka, hindi mo problemahin ng connection. Kapag nakapag-aral ka, ang dami mo naging classmate. So, number 1 connections na yan. Friends of friends. Yan. Kaya nung ako'y binata, sobrang gustong-gusto ko umattend ng mga debut. Yan ang favorite kong pupuntahan, debut. Pag may debut yung friends of friends, punta ako doon kasi ang daming chicks eh. Daming chicks. And yun, nagamit ko naman din siya kasi connection talaga. Super dami. Meron pa nga dyan, may instances na nga na nagpupunta sa shop, kilala niya ako. Pero ako talaga, question mark, hindi ko talaga alam kung saan ko siya nakita. So, yun. Kung sino ka man, hello sa'yo. Pero matandaan ko sino ka talaga. So, may mga ganong instances. And I love that kasi feeling ko nakabuild talaga ako ng good connection. Even if may mga tao nagagalit sa'yo, may mga tao naiinggit sa atin, that's normal. Kasi part ng negosyo. Sir, so, sino na po sir yung mga ina-idolize nyo when it comes sa social media? Mga entrepreneurs, sa mga lagi niyo pong pinapanood? Lagi kong pinapanood, siyempre, Arvin Urrubia talaga. Arvin Urrubia. Simple kasi ang ganda ng ng tirada. Ang ganda ng talagang pagdi-deliver niya kung paano niya dinideliver yung ginagawa niya. So, hindi pa ganun kalaki yung subscribers niya. Napanood ko na siya. Kasi siya yung hindi nagpabili ng aircon sa akin. Bakit po ba? Ano yan? Meron siyang isang content doon wherein ang title is cash flow. Sa cash flow yun. Bali, ang nangyari kasi doon, meron silang project, tapos na-delay yun dahil bumili sila agad ng aircon. Na sana yung pinambili niya ng aircon, pinangsapasahod niya sa tao para hindi agad umalis. Natapos sana nila yung project. Ganun. So, kaya hindi agad ako bumili ng aircon. Kaso wala na, mainit na talaga. Kaya kumbaga sabi ko, kailangan ko kaya magpaalam kay Sir Arvin pag bibili na. Which is sabi nga niya, just keep in mind kung sakali na kaya mo na, go. Kasi ang pagbili ng isang malaking bili, medyo masakit sa bulsa yan. So, inisip ko muna. Maraming isip talaga yun. Actually, 1 year pinag-isipan niya. And yun, sabi ko, bili na. Kailangan na natin talaga. Kailangan. So, kakayanin ko naman yung bayaran. Go na natin yan. So, ganun. Ang galing kasi, ako din po, tsaka po yung kasama po natin, isa po talaga si Sir Arvin sa mga biggest inspiration po. Bait yan, na-meet ko na yun in person, sobrang bait niya. In person, na-meet ko yun, pinuntahan ko yun doon sa may restaurant nila doon. Nag-open yan eh. So, na-meet ko siya. And ang dami namin na pag-usapan. Kaso, maikli na lang yung oras. Kaya, soon, mamimit ko siya ulit. Ano naman po sir yung masasabi niyo bukod sa aircon? Kasi po si Sir Arvin Urrubia is siya yung parang hindi siya karaniwan na mga yung tinutuso niya po. As in yun talagang real shit talaga. Yun. Hindi siya yung tipo ng tao na peperahan kita, pasok ka dito sa aking link at matututo ka. Bilhin mo lang yung aking PDF. Ayoko na. Doon siya galit eh. So, kahit ako galit din ako sa ganun. And seminars na pinapasukan, webinar na pinapasukan ko, bihira lang ako mag-webinar ng hindi sikat. Pero kung sikat, kung magaling talaga, go.
Pero kung talagang pera-pera lang yung usapan, manonood na lang ako ng YouTube, tapos manonood na lang ako ng mga kung sinong tao dyan. Kahit 1 view lang yan or 100 views lang yan. Minsan may mga napapanood akong gagaling magsalita eh. Hindi lang sila nadidiscover pero may mga natututunan ako. Which is yun nga, kay Arvin Urubia, 100 views pa lang ata yung aircon na yun kung di ako nagkakamali. Pinanood ko yun. Ganun ko siya finalo nun hanggang sa nag-Facebook, nagkaroon ng negosyo app, finalo ko na siya. Kasi sabi ko, may matututunan ako sa taong to. Tsaka doon ko nakita na sincere siya na hindi ako pera-pera lang. Yun kasi galit ako dun sa ganun. Yung parang pera-pera lang labanan. Opo. So, sa ano po, kasi po meron tayo kunyari sa ganito po, meron pong fundamentals tsaka po mga technicals. So, sa tingin niyo po, ano po yung mas effective na makakadraw ng mga audience, kumbaga? Sa mga contents po na binibigay po natin. Fundamentals talaga. Kasi mas gusto ng tao yung realistic. Kung paano, ano yan let's say, titinda akong tilapia, ano yung kailangan kong gawin? O kunyari, dapat, kapag in-explain ko yung Apple Tech, dapat ma-apply ko siya kung may sari-sari store ako. Parang ganun. Ganun kasi yung mas ng mga tao, yung mga, yung mas pinapanood and mas nagkakaroon sila ng eagerness to watch that video specifically. Kasi alam nilang may matututunan sila. Which is ako, ganun. Meron ako napanood dun, ano lang siya, nag-ano siya, yung parang shell, parang crabs or hipon yun, pero lagi ko siyang pinapanood. Kasi gusto kong gawin yan in the near future. Kasi kapag binibili ako, gagawin kong farm, mag-ano ko nun, yung mga, kung di ako nagkakamali, ang tawag ata dun is parang crawfish. Yun, parang gano'n. Oo, yun. So, yun. Ganun kasi, kapag may nakikita akong bagay na alam kong pwedeng kumita, go. Aalamin ko kung paano siya ginagawa. And i-apply ko kung ano yung ginawa ko sa cellphone repair business ko. Ganun. So, speaking of pagkita, which is yung new venture niyo po, yung sa club. Yes, club. So, paano niyo po na-decide na, makikipag-partner ako dito and I will give my value to this business? Hindi. Sa akin kasi friends ko sila. Siyempre, ayokong dumating yung point na malulugi na lang sila. Kasi, pera nila yun, pinag-ingatan nila yun. Sa akin kasi, ang mindset ko doon, if that new business is mag-boom, I can say na talagang kaya kong gawin lahat, kahit anong negosyo na. Parang ang mangyayari nito, ano lang to, test. Yan. Kumbaga parang testing lang to. New venture, bago to eh. So, parang meron akong ano na dito, test. Ganun, parang magiging thesis ko to. Parang ganun. Okay. Titingnan natin kung ano yung pwede kong i-apply na nagawa ko sa social media. And kung paano ko siya mapapahype, kung paano ko mapapaproduct yung audience. So, ganun. So, yun po. So, yung business nyo po na about sa bars. So, kasi po, di ba, parang may connotation po na kapag bar ka ng bar, parang, parang distraction, ganyan. Pero, kayo po, as business owner and mahilig po sa bar, paano nyo po nababalanse, kumbaga? Sa akin kasi, ano yan eh. Yes, mali yan. Pero, mas mali yung magsugal. Kasi kapag nagsugal ka, ubos ka ron. Pag uminom ka naman, pwede kang maubos kasi nasa hospital ka naman. Kasi unhealthy. So, gawin mong balance. Eat healthy foods. Then, syempre, meron tayong nightlife. Or meron kang yung talaga marirelax ka. And connections din. Kasi ako, adik ako sa connections eh. Building connections, yun talaga yun na yung hanap buhay ko ngayon. What if may makausap ako doon na ang dami niyang pera, wala na siyang magawa sa pera niya o yung i-invest kung saan. So, ganun yung iniisip ko lang lagi. So, maraming taong may problema, maraming taong stress sa mga ginagawa nila. Most of the people now are stressed kahit hindi naman sila dapat ma-stress. So, gumawa kami ng place wherein you can forget about your problem. So, we bring Manila here and if you want Manila life, party life. So, gano'n. Kumbaga, yung pinaka-hype ng Manila, dali natin dito. Dali natin yan. Invite natin si Hep Abby. Invite natin si, ano ba ang mga sikat yan, Jay? Almost, Because, yung mga gano'n. So, mga Pinoy
Pinoy OPM, so mga rappers, yun yung mga naiisip ko, invite them. So party kami doon. So tingnan natin kung paano namin iisipin yung other Yung po yung parang ibang ibang parang maling tingin nila sa mga bars, sa mga ganun. Tsaka ang tingin kasi nila doon, iinom lang, tapos babae. Hindi naman eh. Ang okay, most of the people and most of the guys are looking for women. Right? Pero, other people, ang hinahanap nila dyan is connections. Ang hinahanap nila dyan is kalimutan yung problema, makapag-relax sila, makapag-exercise kasi sumasayaw. Ganon. Pero hindi. Iba talaga yung explanation on that specific event. Kasi pag nandun ka parang, bawi ako bukas, ginanahan ako kasi ang dami ko bang naisip. Ganun. So motivation po, tsaka stress. Motivation, yes. Ganun. So nasabi niyo po kanina, you're going to pupunta po kayo sa bars to build connections. So, paano po kayo nagbe-build ng connections? Calling card ako. Bigyan ko, hi, my name is John Girozote. I'm the owner of Apple Tech. If you have iOS devices, syempre makikita ko naman yun na iPhone sila. So, I can repair it instant. Tapos, I have parts. If the problem is the place, I can go to your place. Ganun. Servicean kita. Pero pag malalaking tao, pwede mong i-exert. Ganun. Yan yung gagawin mo. So, ganun ko binibuild yung name ko. Basta kada makikita ko sikat, vlogger, bigyan ko silang calling card. O hanggat maaari, kaya kong ibigay ng free, bibigyan natin free. Para dumayo sila dito. So, ganun yung ginagawa kong method ng pag-i-invite. Nung college days po kayo, nung sinabi niyo po na mahilig po kayo na mag-network, paano po yung kind of pag-network kayo doon or pagkilala ng ibang tao? Friends of friends na lang. Kasi pag nagpakilala ka, ikaw pala yung friends niya, yun. Doon, yun yung nangyayari. Tapos, bigay din ako calling card doon. May calling card na ako. Bigay din ako calling card. Sabi ko, nag-repair ako ng phone, tapos punta ka dito. Yung ganyan. Tapos pwede ko kayo servicean. Ganun. Yan yung ginagawa ko. Okay, sige po. So, side topic naman po tayo, sir. Ano po sa tingin nyo, ano po ang tawag dito, parang tingin nyo po sa mga nagte-trending ngayon, kunyari po si Josh Mojica. Ayan. Meron na akong suggestion yan. Sana ma-release talaga tong video na to, no? So, masabi ko lang kay Josh, okay, maganda talaga yung ginagawa niya. Mayaman talaga siya, big time siya. Ang galing niya dahil yung kangkong, which is kangkong na yun, nagawa niyang milyon yung kangkong. So, sobra akong na-amaze sa kanya. Ang galing niya. So, yun lang kasi na-over lang siya. Kumbaga, na-overfeed lang siya ng mga kasama niya. At the same time, na-overfeed lang din siya ng mismong hype nung sarili niya. Parang ang nangyayari kasi parang siya feeling, hindi ko alam kung ganito yung feeling niya, na parang successful siya, na super galing na niya. Tama, in your age, in your line. Pero kung mag-skip ka dun sa line, kahit kumbaga i-compete mo yung sarili mo sa akin, okay, sige, magaling ka na. Pero yung experiences, baka yung pinagdaanan ko, pag nadaanan mo, bumagsak ka na lang bigla. What if? Hindi ako naging milyonaryo, hindi ako pumutok sa buong Pilipinas. Pero what if madaanan mo yung dinaanan ko? Kasi ikaw, ang dinaanan mo lang, nag-pandemic, tas niluto mo yung kangkong chips, swerte ka lang doon sa connection. Swerte ka sa napagbentahan. Kasi kung hindi mo napagbentahan yung taong nasa Senate, kung di ako nagkakamali, kung yung may babae siyang napagbentahan, tas umorder. So, di ba? Same thing with, si Takbo. Boy, anong pangalan nun? Yung nagbebenta ng seaweed? Tanglok. Basta yun yung nagbebenta ng seaweed. Yung, kung mapapanood nyo yung yung mapapanood nyo yung film na yun, bata yun sa Thailand, kung daw nagkakamali. So yun, nireject siya ng nireject, di ba? Pero yung packaging niya, kompleto na lahat. Natikman lang din ng mga tao doon. So, case-to-case basis lang din yun eh. May mga kanya-kanyang swerte tayo sa buhay. So, kung yung babae na yun, hindi bumili kay Josh, wala lang din siya ngayon. Pero ayun, si Tipat, kung ang sa akin lang, wag masyadong yung over na pagko-compare mo yung may diploma sa walang diploma. Nasaktan lang din kasi ako ron. Totoo, maraming successful na walang diploma. Pero mas madaming naging successful lang may diploma. Kasi meron silang etiquette, may manners sila. They know how to talk to other person. They know how
how the business works. Kumbaga yung normal process. Pero kung ikaw yumaman ka na lang bigla tapos hindi mo na ano yung ibang bagay, parang may na-skip ka. Technically, hindi ka pa rin belong dahil ang nangyayari parang yaman mo nga pero pinagtatawanan ka. Oo. Di ba? Ang pangit naman nung ganun. Naka-sports car ka pero pinagtatawanan ka sa mga sinasabi mo. Most of the people will laugh at you. Yes, totoo yan. Okay na yun. Tama naman yung sasabihin niya eh. Pwede niyang i-rebut yung video na to. Sasabihin niya, okay lang, tinatawanan ako. Naka-sports car naman ako. Okay naman na tinatawanan ako. Milyon naman yung nakalagay ko sa bangko. Okay. That's it. Okay ako. At least ako, kahit ako tinatawanan ako kasi maliit yung shop, wala akong pera. Okay lang din. Kasi kanya-kanya talaga tayo eh. Kanya-kanya talaga tayo nang nangyayari sa buhay natin. Kung yan, swerte mo yan, diswerte mo yan. Kung ako, ito lang swerte ko, okay na ako dun. Pero syempre, dapat hindi tayo maging contento. Kasi ang sasabihin nila niya, that makontento ka na lang sa sarili mo kung anong meron. Hindi na. Mas gagalingan ko pa kasi ikaw 17 years old, milyonaryo. Mas gagalingan ko. Kasi kumakain ka lang naman din eh. Idea lang yung naiba sa atin. Baka bukas makalawa, ako naman magbenta ng patatas, lalagay ko sa which meron nang gumawa ng patatas na chips eh. Pero kanya-kanyang diskarte lang talaga. Doon ko lang napatunayan na walang edad, walang tamang edukasyon para umasenso ka sa buhay. So, mas lamang kami. Kasi meron kaming education, meron kaming experiences. So, sabak pa rin kami. Sabi ni Jack Ma, wala pa, hindi pa huli lahat. Siguro 35, hindi pa huli. 28 pa lang ako eh. So, marami pa akong pwedeng pagdaanin sa buhay natin. Pwede pa ako makabili ng sports car na pangarap ko. Kagalingan lang natin. So, si Josh, ingat ka lang dyan kung nasan ka. Sana soon makita kita in person. Basta, ingat ka na lang muna. Relax lang. Maraming mga taong pagtatawanan lang talaga tayo. Kasi, alam ko naman ang gusto mo lang mangyari sa buhay is ma-share mo yung mga experiences mo. Pero, iba yung sayo. Kasi, jumakpat ka, nanalo ka sa loto. Parang yung pagturo mo sa amin ng kahit anong bagay, kahit anong knowledge mo, kahit anong basang gawin mo, parang kang nagtuturo kung paano maging mayaman pero nanalo ka lang sa loto. So, ganun yung mindset eh. Ganun yung nakikita ko. So, hindi mo sa amin pwedeng ituro na 17 years old ka, ang dami mong tao. Okay lang. Okay na yun. Quiet ka na lang, tapos gawin mo na lang. Tapos kapag matanda ka na, tsaka magturo. Pag marami ka ng experience, marami ka ng bala. Hindi dahil nabasa mo lang. Ang hirap nung ganun. Mag-explain ka ng bagay na nabasa mo lang na hindi mo siya in-experience. Ganun. Ganda, no? Na parang, iba yung yumaman ka at iba yung parang nanalo ka lang sa loto. Yes. Yung in case po kay Josh, parang na sinuwerte lang po. Yeah. Ako sa nakita ko, sinuwerte siya. Ginalingan niya. Nung sinuwerte siya, ginalingan niya. Kumbaga, nanalo siya sa loto, ininvest niya yung pera. Which is, ganun yung ginawa. Hindi lang siya nanalo lang. Kasi, syempre, nag-repeat orders, syempre, paano mo i-handle. Yun yung mga basic problem eh. Paano ka magkakaroon ng manpower, paano pag niluto ko lahat, baka hindi naman talaga bilhin. So, yun lang naman yung mga naging challenge na nun. Feeling ko lang kasi order lang ng 10 bucks, tapos biglang nagkasunod-sunod na. Kumbaga, na-shock lang siya. Ang pinaka-problem lang niya doon, kung paano niya i-cater yung marami na kangkong na bebenta niya. So, yun yung mga basic na problema nun. Actually, swerte na siya. Kasi may internet talaga. Kung walang internet yun, wala. Feeling ko, walang kangkong chips ngayon. Baka ako na nakaisip nun. So, wala. Siya nakaisip eh. Congratulations sa'yo. Sa social media naman po, sa mga napapanood nyo, ano po yung mga biggest pet peeve nyo sa mga taong napapanood? Lalo-lalo na po ngayon kasi sobrang uso yung mga toxic sa internet, mga fake news, mga yabang-yabang. Ano po yung biggest pet peeve nyo na parang parang naiinis po kayo pag napapanood? Naiinis? Ano ba naiinis ako? Meron ba akong nakainisan? Yung nagtututuloy ka na? Hindi naman. Ano ba, parang kinakainisang bagay? Wala eh. Kasi okay lang eh. Mayabang kasi ako kaya okay lang. Kaya kahit anong bagay na mapanood ko sa okay lang sa akin. Kahit magyabang sila, wala na rin kaso eh. Dahil ang nangyayari sa akin, I turn yung yabang nila into inspiration. Mas tinitingnan ko wow, nakabili siya ng sports car. Ako din. Wala kang pakialam kung sa sugal lang nila nakikinita yun. Okay lang. Kasi ganun yung diskarte ng buhay. Wala tayong magagawa kung ganun sila kumita.
most of the people and most of the vloggers right now are getting income on others, on bad side. Pero hindi ko hindi ko rin ma-claim na bad side yung pagsusugal eh. They are promoting gambling, which is wala tayong magagawa ron. So, pwede ko ilagay yung link dito. Ayaw ko na. Agent din kasi ako eh. So, ganun na lang tumatakbo ngayon. Most of the vloggers right now, parang ganun na lang. Yun siguro, yun na lang yung kinakainisan ko. Na mag-vlog ka, tapos magpaano ka ng sugal. So, most of the people, siguro by the end of next 3 years, baka marami nang mahirap lalo sa atin. Maraming magpakamatay or maraming dahil nagsusugal. Which is yun lang yung nalulungkot ako. Kaya nga ginawa nga yung mga vloggers and kaya nga nagkaroon tayo ng mga content makers is to give them happiness and matanggal yung stress. So, kaya nga ang daming vloggers, ang daming gumagawa ng content because of that. Pero, may misinterpret ko na rin eh. Kasi hindi ko na alam kung tama pa ba. Ganun. So, kanina po, sir, parang nasabi niyo po kanina is parang may face po kayo na parang involved po kayo sa gambling. Okay lang po ba if ma-share po yung story niyo on paano po kayo na-involved and paano niyo po sinurpass yung challenge na hindi na ma-involved sa gambling? Yung sugal na yan, sobrang sarap talaga niyan. Ang sugal itself kasi, there's a chemical wherein yung utak mo talaga na if-feed ka niya na there's a 50-50 chance eh. And maraming odds kasi sabi nga nila, the house always win. Yung eagerness to try that is nakita ko yan kasi nung bata ako, nakita ko yung dad ko na susugal din siya. So, sabi ko, I just wanna have a hint of it. Kung ano nga ba talaga yung sugal. Then nung natutunan ko, yun. Merong siyang other chemical or other explanation na mararamdaman mo. And that's called addiction na. So, kapag napasok ka sa sugal, medyo manghirap labasan. Sobrang hirap. Including right now, may pa rin ako eh. Hindi na siya nawala. Hindi na siya nawawala. Pero, nasa sarili mo na lang yun. Lalo na nagnenegosyo na ako ngayon. Mas pinili kong dito sumugal kaysa sa 50-50 chance na lang. Kasi dito, pag bumili ako ng item, hindi na 50-50 chance. Panalo na ako agad. Kasi pwede akong mag 50% doon, 100%. So, ayoko nang maalala yung feeling na wala ka na mahugot sa bulsa mo. Kaka-withdraw mo lang dati. Tapos, pasok ka. Wala pang 30 minutes, labas ka na agad. Tapos, tawag ka na naman sa tropa mo. Tol, pasend ulit ako sa bangko. Tapos, wala na. Ang dami nang humahabol sa'yo. Ang alam ng parents mo, okay ka, pero hindi na pala. Kasi alam nila, wala ka naman talagang pera. Kaso yun nga, may black market kami before. Kaya ang bilis ng takbo ng pera. So, I think this is the perfect time na nagkaroon ako ng chance para magnegosyo. Kasi, hindi na magagalaw. Kumbaga, iba na yung buhay ko ngayon. May pamilya na ako, may mga tao na akong binubuhay, meron na akong mga umaasa din sa akin. So, yun, dun ko inisip na lang. So, always set a limit kung pumasok ka na. Mahirap ng labasan eh. Mahirap ng labasan ng sugal. Pero always set a limit na lang kung di mo kayang labasan. Yun yung pinaka-best thing to do. And best thing to do, kung ayaw mong matalo sa sugal, huwag kang magsugal. Huwag mo nang try. If you want to try to gamble at yourself. Gamble at yourself, on your knowledge. Pero yung totoong sugal, guys, walang nananalo sa sugal. Pero kung susubukan mo, yung babaeng ang niligawan mo eh. Hindi ka sinagot eh. Di ba? May ganun eh. Sa negosyo, ang sugal sa negosyo, wala naman talaga eh. Lahat ng negosyo magiging okay yan. Pero hindi mo lang alam kung kailan siya puputok. Di ba? Tayo ka ng kapihan. Ako nga pala, Simon. Nagtatayo akong kapihan. Ano nangyari sa buhay niya ngayon? I-interview siya. Kapihan, simple lang ha. Lahat may kapihan, lahat may coffee shop. Anong ginawa niya?
uniqueness, bago. Seeking consistency. Consistent siya nag-vlog. Okay, boom yung kapihan niya. Interview na sa lahat ng social media platforms. Diba? Mainstream media. So, ganun dapat. Ako, consistent ako sa ginagawa ko. Hindi lang talaga pumuputok. Hindi ko lang alam kung bakit. May mali ba sa ginagawa ko? Or mali na ba talaga yung ginagawa ko? Hindi ko rin sure. Pero, I will not waste time or I will not stop doing what I wanted to do every day. I'll just take video, magsasayita ako dyan. Wala akong pakialam. Kasi alam ko dadating yung araw, Apple Tech, gawa ng cellphone niya. Doon ka magpagawa. Ang ganda po nung nasabi nyo kanina nasa business, walang sugal, lahat panalo. Yes. Kasi parang mag-fail ka man, but it is a lesson learned sa'yo eh. Yes. Kumbaga, sa pag-business yun. Kasi kadalasan, kapag nalugi na sila, tigil na sila. Palit na ako ng trabaho. Sampa na ulit ako ng barko. Sabi ko, gusto kong i-correct lahat ng nangyayari sa atin. Sabi ko, ayoko magiging OFW. Hindi ko naman sa dinadaw na. On our first podcast, I just tackled this one na galit ako sa OFW. Dapat dito na lang kayo maghanap buhay. Dito nyo lang exert yung effort nyo. Dito na lang kayo mahirapan, mas masarap. Mas masarap mahirapan, tas pag uwi mo, nandun yung pamilya mo. Kaysa yung nahihirapan ka sa ibang bansa, tapos kakarampot na sahod lang yung maiuwi mo. So, sugal na yung pagpunta mo sa ibang bansa eh. Sugal na yun. Pero kung malaki naman yung naghihintay sa'yo, go for it. Walang problema. Pero kung dito sa Pilipinas, kaya mong galawan, kung kaya mong gawin, kaya mong lupitan mo na. Exert mo lahat ng effort mo. Then kung hindi mag-work, tsaka umalis. Pero sobrang labo. Walang language barrier dito, lahat ng tao nagtatagalog. So hindi ka mahihirapan gumalaw dito. Unless na lang kung Chekwa ka or Chinese ka nagpunta ka dito. Mahihirapan ka, pero bakit? Yung mga Chinese na nagpunta dito, ba't hindi sila nahihirapan? Kasi nga, they adapt. Ganoon na lang, Chinese ka, hindi nahihirapan, what more yung Pilipino pa kayo. So, sa atin, ang mahirap lang sa atin kasi nakikwit lang tayo agad. Nakikita lang natin na mas okay mag-ibang bansa, maging OFW. Kasi ang alam natin okay na yung ganun. Which is hindi naman talaga. Ang pinaka-okay is gumalaw ka, gawin mo lahat ng bagay na kaya mong gawin. Maraming tao ang namulat na maganda ang pagnenegosyo nung nagsimula yung pandemic, nung nag-reset lahat. Lahat ng mga empleyado na wala ng trabaho, naging negosyante. Maraming mga tao nakatambay lang, pero ngayon may alak pa sila. Di ba? May sombrero pa sila na sobrang mahal. So, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang palupitan, kanya-kanyang isip ng ideas yan. Hindi yan natatapos na ito na lang, hanggang dito ka na lang. Kung isipin mo or you will put yourself na hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang talaga. Ulitin ko lang yung sinabi natin kanina. So, yun. Ganun lang. Para naman po sa mga aspiring entrepreneurs po na gusto rin kung sakasakali po pumasok po. Nung nag-umpisa po kayo, magkano po yung initial investment nyo para po dito sa... Natawa ako agad eh. Kasi yan na laging tinatanong sa akin. Hindi sila naniniwala. 2,000 pesos na hiniram ko sa ate ko. Yun. Pinambili ko yun ng pang-open line. Tapos yun, doon na nag-start. Actually, every week nautang ako sa ate ko tsaka sa mama ko. Tapos binabalik ko lang yung puhunan, tapos gagasasin ko siya. So, nag-repeat. Kaso hindi nila nakikita na nag-grow ako. Pero, yun, doon siya nagsimula. Basta, ang isang bagay or ang phone repair, basta ang gagawin mo lang dyan, sisimulan mo lang talaga siya. Hindi yan lalago kung hindi mo sisimulan. Kung hindi ka bibili ng gamit every time. Kasi kung ang mangyayari, yung profit mo is gagasin mo lang siya. Wala. May hirapan ka. Kapag kumita ka, bili ka ng gamit. Pag kumita ka ulit, bili ka ulit ng gamit. So, and soon, makukumpleto mo lahat. Ganun siya. And then, if ever naman, kung sa lahat ng mga nakakapanood nito, if you want a phone repair business, if you want to start, so, may binibigay ako mismo na seminar and training. So, kung wala ka talagang idea, pwede. Kung may idea ka, much better. And if you want to grow your cellphone repair business, I can help you. So, software and hardware repair, tuturuan ka namin. Siyempre,
naka-backup doon yung marketing. So, hindi naman pwede, super galing mo na mag-repair. Okay, walang kaso ron. Kaya kitang pagalingin, pero ano yun kung wala kang customer. And so, number one thing is, kailangan mong magkaroon ng customer. Yun pa rin naman yun. So, kahit naman ikaw yung super galing na mag-repair sa buong Pilipinas or sa buong mundo, same thing. Kung nasa gitna ka naman ng bundok at wala kang customer doon, wala din kwenta. So, kailangan kasi dyan perfect mixture. So, i-observe natin yung location mo, tingnan natin kung kaya ba talaga. So, maraming cases. So, may studies pa tayo na pwedeng gawin para mas matulungan namin kayo sa cellphone repair business. Pero ang pinaka-goal natin ngayon is to help you guys. Sa lahat ng mga nagre-repair ng cellphone na nakapanood itong video na to, ang ino-offer namin ngayon is yun nga, paano mas makakuha ng customer. Napansin ko po kasi kanina na sabi nyo sa mga tambay at sa mga alcoholic. So parang, napapanood nyo po ba si Sir Pio? Yeah. Gamit ko na din yun. Gamit ko na rin yun. So, na-inspire po ba kayo sa kanya na? Na-inspire ako kasi alam ko naman na super hirap ng pinagdaanan yan before. Nakikita ko na yan, nag-artista lang yan, simple-simpleng artista lang siya, extra lang yan. And nakita ko yung sincerity niya na maging director, yung sincerity niya na talagang gumawa ng content. Ang galing kasi niya eh. Kasi, yung wavelength or yung pinaka-mindset itself, feeling ko, parang nakikita ko yung sarili ko din sa kanya. Na lahat ng bagay kaya niyang kulayan, lagay niya ng value. So, yung pagiging tambay itself is nilagay niya ng value, nilagay niya ng worth, na kapag tambay lang is hindi lang basta tambay. So, maraming nami-misinterpret yung mga galawan niya, pero ang galing nung ginawa niya na yun. Kasi na-amaze ako kasi simpleng sombrero, simpleng alak, pero nalagyan niya ng value. So, napapataas nila yung value. So, same thing with stock market. Ang lupit. Kasi nagawa niyang ganun yung mga simpleng bagay na nakikita natin normal, pero nalagay niya ng amazing prices. So, yun, doon ako humanga sa kanya. Tsaka lahat, super effort niya when it comes to camera, to editing, down to pagtitrain ng mga tao or kung paano sila acting. So, soon, sana, gusto ko din na maging isang sikat na vlogger. Gusto ko rin gumawa ng mga short films, gusto ko rin gumawa ng content. Pero, yun, super hirap lang talaga na gawin siya kasi nga, wala kang kasama. So, soon, sana, sa shoutout sa lahat ng mga vloggers out there. So, nandito lang po ako. Kung gusto nyo po ng shop na pwedeng shootingan, pwede po kayong pumunta dito. Ayan. So, ayan, thank you po, Sir John. Yeah. Now, we are done with our podcast. But, before matapos tayo sa ating podcast, meron po kami munting regalo. Ay, wow, salamat. May regalo pa. Ayan. Rolex to. O kaya Patek Philippe. From APS Printing Services. So, ito po is para po sa inyo po. Tigi-tigisa po kayo. APS, thank you. APS Printing Services. So, kung gusto niyo magpa-print sa kanila, ang gumawa ng, mga accessories to? Sige po, buksan niyo po, sir. Pwede po natin buksan. Buksan natin yan. Mga kasi po nakita ko souvenirs to. I-research ko po kayo. And yun nga po, nakita ko po na mahilig po kayo sa bar. Ayan, wow. Ito, sakto. Pogi pa ng pangalan nito. Ito yung pinaka-pogi dito eh. Ayan o. Ayos to, nudge.